Ngayon mga kapatid, dadako po tayo sa ating aralin at ang title po natin ngayon ay Higit pa sa paalam. Tapos may nakalagay na The Last Episode. Last episode mga kapatid. O, tingnan po natin mga kapatid. No? Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Last episode. Bakit ba last episode to mga kapatid? Sapagkat ito na po mga kapatid ang last. Ang huling aralin. Ang huling sermon na nagawa po natin dito sa Unang Korinto. Sa mga kapatid, ito na po ang ating lesson number 35. Naka-34 na po tayo. So 35, last na ito mga kapatid. At ang verses na pag-aaralan po natin ay ang Unang Korinto 16:5 hanggang 24. At dito mga kapatid ay makikita po natin, no? Makikita nyo na kung nasubaybayan ninyo yung ating pag-aaral mula nung inaral natin to, di ba? Unang Korinto, inabot tayo ng pang 35 na lesson ngayon. Samantalang 16 na kapitulo lang ang laman yan. Kasi pinilit natin na sinikap pala natin na maunawaan ang bawat parirala, ang bawat talata ng pagkakasulat ni Apostol Pablo. At nakita po natin na napakaraming suliranin dito sa Unang Korinto, yung mga kapatiran doon. Subalit sa kabila mga kapatid ng mga problema doon sa Unang Korinto, nananatili silang masisigla sa pananampalataya. At siyempre, yung church doon may mga problema pero tuloy-tuloy sa paglilingkod. Hindi naman kasi lahat ng kapatid doon ay naliligaw kung minsan, di ba? May mga kapatid na talagang nanatili matibay, tumutulong sa gawain din naman. No? So mga kapatid, dito makikita natin ang pagmamahal ni Apostol Pablo bilang apostol at bilang nagtaguyod din, nagpasimula ng church sa Korinto. Kahit sa kabila ng mga problema sa buhay dito doon sa church, ay patuloy ang kanyang pagbibigay ng encouragement sa kanila. So mga kapatid, ay nakita po natin na ang mga kasalanan na nangyari doon sa loob ng church, mga tanong tungkol sa, halimbawa, sa pag-aasawa, tungkol sa pagkain, sa pagkabuhay na maguli, lahat halos na-discuss ni Apostol Pablo. O ngayon naman mga kapatid, pag-aralan natin itong huling kabanata ng huling aralin natin, mga huling talata ng Unang Korinto. Ang ating aralin ngayon mga kapatid ay hinati po natin sa mga sumusunod. Para organisado tayo ayon sa pagkakasulat ni Apostol Pablo. Sa verse 1 hanggang 9 ay tinawag natin yun na ang plano at ang pintuan. Tapos verse 10 hanggang 12, ang pagtrato sa mga manggagawa. Manggagawa ng ebanghelyo ho yan, ha? Hindi yung laborer na ibang laborer, kundi manggagawa ng ebanghelyo. At yung ikatlong bahagi natin, verse 13 and 14 lamang, ang apat na haligi ng katatagan. At ang verse 15 hanggang 18, yung halimbawa ng pagsusumakit at yung mga huling talata ay nandun yung mga huling pagbati at bilin ni Apostol Pablo. Tingnan po natin mga kapatid ang nilalaman ng mga ito. So, ang plano at ang pintuan. Bakit ba natin tinawag yan? Sapagkat na may pintuan, di ba? Sapagkat mamaya po mapabanggit ni Apostol Pablo yan. Basahin po muna natin ang 16:5. Ako'y dadalaw sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat balak kong dumaan sa Macedonia. So dito mga kapatid, pagkatapos na maipahayag ni Pablo ang mga pangunahing bahagi ng kanyang katuruan, yung mga nakaraang pag-aaral, lumipat na siya sa praktikal na bagay. Parang ito na yung mga last statement niya. Closing niya to mga kapatid. Sa baging ito, binanggit niya ang kanyang mga plano sa paglalakbay at kung kailan niya inaasahang maging o muling dadalaw sa mga taga-Korinto. Alam niyo, papaalala ko lang sa inyo na daanan natin noon na isinulat ni Pablo ang liham na ito habang siya ay nasa Efeso, kung saan siya nanirahan at naglingkod ng ilang panahon. Mahaba-haba yung pag-stay ni Pablo sa Efeso. Balak niyang umalis mula sa Efeso at magtungo sa region, probinsya yan ng Roman Empire ang Macedonia.
yung nasa Hilaga. At sabi niya rito, doon inaasahan niyang dalawin ang mga iglesia sa Pilipos. No? Sabi niya kasi, no? Sapagkat bala kong dumaan sa Macedonia, yung Pilipos nasa ano yan. Kaya ang nabanggit ng Pilipos, nasa loob ng Macedonia yan. Pilipos, Thessalonica, at marahil pati yung Berea. Yung mga nababanggit sa mga gawa ng mga apostol, yung mga churches na madadaanan dyan. So, plano ni Pablo na dumaan doon, no? Bago siya dumalaw sa Corinto, bago siya pumunta muli sa Corinto. Makikita natin sa mga susunod na talata, mga kapatid, ang kanyang inaasahang schedule. Tungkol sa schedule ng paglalakbay, talaga to si Pablo yung naglalakbay para ipangaral ang Ebanghelyo. Bagamat idinaragdag niya na ang lahat ng ito, mga kapatid, ay mangyayari lamang. May plano siya pero ang idea rito, mga kapatid, ipinakikita rin niya na mangyayari ang lahat ng yan kung papahintulutan ng Panginoon. Pero meron siyang plano. Alam niyo ba, mga kapatid, bagamat may plano siya, pagdating natin sa ikalawang liham ni Pablo sa Corinto, makikita natin hindi naman lahat natupad yung plano niya. Pero nagplano siya, di ba? Hindi naman natuloy yung ibang inaasahan niya. O tingnan po natin sa mga susunod na talata. At marahil ako'y titigil sa inyo o maaring magpalipas ng taginaw upang ako'y matulungan ninyo saan man ako pumunta. So, yun ang plano niya, no? Maaring mag-stay siya ron. Sabi niya, marahil ako'y titigil sa inyo. Ibig sabihin, pinakikita ni Pablo ang kanyang hangarin, pero hindi siya tiyak, di ba? Kaya mayroon salitang marahil. Yung salitang marahil ay nagpapakita ng pagpapasakop yan sa kalooban ng Diyos. Di ba na pag-aaralan natin kung may plano man tayo sa buhay, dapat sabihin natin kung luluobin ng Panginoon. So, nais niyang maglaan ng oras sa mga taga-Corinto kung luluobin ng Panginoon. O, sabi rito, o maaring magpalipas ng taginaw. Maaring palagpasin na niya yung winter, di ba? Taginaw, winter. Mahalagang detalye ito sapagkat sa panahon ito, mahirap bumiyahe sa taglamig. Delikado ang dagat. Ibig sabihin, mga kapatid, mula sa Efeso para makarating siya sa Corinto, tatawid siya ng dagat Dadaan siya sa Macedonia. Kaya posible na si Pablo ay manatiling mas matagal sa Corinto. Dahil pag umabot siya roon, patatapusin na niya yung winter. Hindi lang sandaling pagbisita ang kanyang plano sa Corinto, kundi gusto niya ma-extend pa ang oras niya. Magtagal pa siya roon. Panahon nito, mga kapatid, ng mas malalim na pagtuturo, pagpapatibay sa church. Kaya gusto niya mag-stay na matagal doon. Nakita niya naman ang daming problema sa Corinto. Kaya yun ang intention niya. No? Alam niyo, mga kapatid, minsan ginagamit ng Diyos yung mga paghinto. Yung natitigil ka sa plano mo, sa buhay natin, di ba? Para mas malalim yung maging paglago natin. Hindi dahil dinidelay ng Diyos ang lahat, kundi may magandang plano ang Diyos kung bakit niya dinidelay yung mga panukala natin, di ba? Sabi pa rito, at marahil ako'y titigil sa inyo o maaring magpalipas ng taginaw upang ako'y matulungan ninyo. So, nais ni Pablo na yung mga taga-Corinto, tumulong din sa kanya. Tumulong sa kanya. Yung mga salitang ito ay matulungan, ibig sabihin maaaring tumutukoy yan sa financial na tulong. Sapagkat si Pablo ay full-time sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan supportahan siya. Maaaring financial yan o pagkain o kaya samahan siya sa biyahe niya. Aalalayan siya sa biyahe niya. Makikita natin din ito sa Roma 15:24. Ganyan din ang diwa. Punta man na tayo sa Roma upang ako'y matulungan ninyo. Gusto ni Pablo yung mga kapatid tumutulong din sa kanya. Hindi dahil sa palaasa siya. No? Kundi tingnan nyo. Inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya. At ako'y tutulungan ninyo patungo doon. Pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng kaunting panahon. So ito, mga kapatid, sulat naman ni Pablo sa mga taga-Roma. Kinukuha natin dito yung
yung pag-asa ni Pablo, yung paghiling niya ng tulong sa mga kapatid na tulungan siya. Tulungan siya sa kanyang paglalakbay. Bakit ba siya naglalakbay? Upang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi po siya nagtuturista, kundi kaya siya naglalakbay para ipangaral ang ebanghelyo. So ang gawain ng Diyos ay hindi solo mission. Ang church, mga kapatid, ay katuwang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya mga kapatid, kung sa panahon natin yan, ang bawat isa sa atin, dapat magkaroon tayo ng bahagi. Hindi lang bilang mga tagapakinig, kundi maging katuwang din kayo ng mga nangangaral ng ebanghelyo. Maging katuwang din kayo sa iba't ibang gawain sa loob ng church. Kasi marami tayong gawain sa church. Ang lahat ng yan patungo saan? Sa ikatitibay ng kapatiran, sa kalalaganap ng ebanghelyo para makapag-akay po tayo, pakatlo, di ba? At ang dulo niyan, mga kapatid, sa ikaluluwalhati ng Panginoon. So, dapat magkaroon po tayo ng bahagi. So, yan po yung katulad nung sa Korinto na binasa natin na dito, mga kapatid, ay nung sabi ni Pablo, upang ako'y matulungan nyo. Nais niyang tulungan siya ng mga kapatid sa pangangaral, sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Di ba? So, yun po, mga kapatid. Ngayon, sumunod, mga kapatid, ay ang nakita natin dito, sabi rito, saan man ako pumunta. Ibig sabihin, ipinakikita nito ang lawak ng misyon ni Pablo. Siya ay missionary kasi, mga kapatid. Laging handang ipadala kahit saan kung kinakailangan na mangaral siya ng ebanghelyo, pinupuntahan niya yun. Ngayon, ang prinsipyo rito, ang tunay na alagad ng Diyos ay handang sumunod kahit siya dalhin ng Panginoon. Kasi mga kapatid, si Pablo ay meron direktang revelation, pahayag, nakakatanggap siya ng direktang salita sa Panginoon na sinasabi sa kanya, o dito ka magpunta, o mangaral ka ron, huwag ka mangaral dyan. May mga ganun, no? So, ang aplikasyon na to sa panahon natin ngayon, mga kapatid, suportahan po natin ang gawain ng Ebanghelyo. Hindi lang sa ating lugar, kundi hanggang sa dulo ng lupa, di ba? Hanggat sa maabot natin. So, hindi ito tungkol sa mga pinag-aralan natin dito, ay hindi naman tungkol sa travel fund, o travel plan ni Apostol Pablo. Ito yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. No, nakita natin, may plano siya pero papasakop siya kung anong gusto ng Panginoon. Pero nagpaplano siya. At yan nakita natin na nais ni Pablo na maglaan ng panahon sa church. Ang mga ngaral, hindi naman magsasalita lang dyan. Kasama siya sa nakangalaga ng spiritual na kapakanan ng mga taong pinangaralan niya. At nakita natin, mga kapatid, yung pakikipagtulungan sa gawain. Magtulungan po tayo. At tayo, mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng katulad ni Pablo na pusong misyonero. Kahit hindi tayo nangangaral, pero sumusuporta naman tayo sa mga nagmimisyon. Sumunod na talata, sabi nito, ayaw kong makita kayo ngayon na dadaanan lamang sapagkat ako'y umaasa na makagugol ng ilang panahon na kasama ninyo kung itutulot ng Panginoon. Lahat ng bagay na yan kung itutulot ng Panginoon. Pero makita natin dito, ang gusto ni Pablo magtagal-tagal siya sa Korinto. Ayaw niya yung dadaanan lang siya o dadaanan lang niya, di ba? Gusto niya mag-stay roon para makagugol siya ng ilang panahon sa kanila na makasama sila. Kasi yung dumaan lang siya roon. Subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes po. So may plano siya, no? Na pumunta. Kailan sabi niya, titigil muna ako sa Efeso. Sa Efeso niya sinulat hanggang sa panahon ng Pentecostes. So ang Pentecostes, mga kapatid, yan yung kapistahan ng mga Hudyo noong unang panahon na nagaganap yan every spring, tagsibol. Sa panahon yan, mga kapatid, mas ligtas kasi bumiyahe. Ibig sabihin, spring na, tapos na yung winter. Diba? Nauna yung winter. Pag winter kasi, mga kapatid, mahirap bumiyahe para sa kanila noon. Dahil ito nga, para makarating siya ng Corinto, dadaan siya ng Macedonia yun, diba? Para makarating siya ng Macedonia, nandun ng Corinto, tatawid sila ng dagat. Mas ligtas bumiyahe pag hindi winter. So, ganun pala mangyayari nito. Mag-i-stay muna siya sa Efeso kung saan niya isinulat ang sulat na ito.
Kaya si Pablo talagang nanatiling matagal sa Efeso. Tingnan nyo pa. Si Pablo ay hindi lamang turista. Basta-basta, no? Talagang ginagamit niya yung pagkakataon. May nasisilip siya kasing pagkakataon na maraming makikinig, makukonvert mula doon sa Efeso. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi sa susunod na talata, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin. At marami ang mga kaaway. Sa Efeso yun, mga kapatid. Tingnan, no? So dito pinapaliwanag ni Pablo kung yung dahilan kung bakit kailangan mo na siya manatili sa Efeso bukod sa winter, di ba? Bukod sa physical condition ng weather. Eto sabi niya, no? Sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawaan na buksan sa akin. Ano ibig sabihin niya? Maluwag na pintuan. Pag maluwag na pintuan, ano ba sabi sa English? For a great and effective door. Hindi naman literal na pintuan niya na may bisagra, no? Kundi pinapakita figurative yan, mga kapatid. Ito ay isang talinghaga o metaphor, tawagin natin ganon, para sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, sa Efeso, maraming tao ang handang makinig ng mabuting balita. Nakita ni Pablo yun. Maraming himala at pagbabagong buhay ang nangyari dyan. Sa kasaysayan, makikita natin ang nangyari dyan sa Acts of the Apostle, chapter 19, kung saan pati yung mga gumagamit ng salamangka, yung mga black magic, kanilang sinunog nga yung kanilang mga aklat nung mapakinggan nila si Pablo. Sinunog ng mga mahilig sa mysticism, kung tawagin, yung mga salamangkero, mahilig sa mga madidilim na kaalaman, no? Tinakwilan nila yun, nagsunog sila ng libro dahil ayaw na nila. Gusto nila doon sa Ebanghelyo na. So, ang Efeso, mga kapatid, ay strategic na lugar yan. Ang Efeso ay sentro ng kalakalan at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Doon na mga Grego, doon sa area na yon, sa Macedonia. Very strategic ang lugar. Kaya, ang nangyari dito, mga kapatid, nag-stay si Pablo ng halos 3.5 years, kung di ako nagkakamali. Basta may 3 taon. Lumago ang iglesia. Kumalat yan sa iba't ibang lugar. Kasi syudad na syudad ng Efeso. Diyan nagtatransaksyon ng iba't ibang mga lugar doon sa Asia Minor. Kung tawagin. Tingnan nyo. Yung maluwag ng pintuan para sa mabisang paggawa. Sa Acts. Silipin natin Acts. Kasaysayan to. Aklat ng kasaysayan ng mga apostol. At ito'y nagpatuloy. Si Pablo nagpatuloy doon sa gawain. Yung pangyayari nga, palagi siya nangangaral sa mga sinagoga. At ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon. Tingnan nyo, no? At kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang mga Hudyo, Grego at gayon din, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Nakita nyo, no? Kumbaga sa setting natin nasa Maynila si Pablo. Sa Maynila, ang daming tao. Nakapakinig yung mga taga Bisaya, taga Ilocos, taga Bicol. Ganun ang Maynila, di ba? Nakapakinig sila ng ebanghelyo kay Pablo doon sa Efeso. Tagal niya ron Kaya lahat ng naninirahan sa Asia, nakapakinig ng salita ng Panginoon. Kumalat ang ebanghelyo sa Asia Minor. Sabi niya rito, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin. No? At ang sabi pa niya, at marami ang mga kaaway. Marami, kung saan pa marami kaaway, gusto pa ni Pablo rin Ganon talaga yung mga kapatid. At kung hindi mo aaralin yan, para magtataka ka na, para wala atang logic to si Pablo, kung saan pa marami kaaway, nandun siya. Alam niyo mga kapatid, talagang ganon maraming kumontra dyan kay Apostol Pablo. Nagkaroon pa ng iba't ibang kaguluhan dyan. Dahil sa pangangaral lang niya ebanghelyo, kasi nangangaral siya ng ng salungat doon sa tradisyon ng mga tao dyan, mga pagano dyan, majority. Sa halip na matakot si Pablo o lumayo, mas lalo siyang nagpursige dahil nakita niya yun ang pagkakataon na niya para pangaral ng gospel sa maraming tao. Naniniwala siya na kung saan may matinding hadlang, may controversial para sa iba, pangangaral niya. Hadlang mula sa mga kaaway, doon din may matinding pagkilos ang Diyos. Yung mga kalaban na ito, mga kapatid, ay ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyusan.
Makikita niyan sa kasaysayan. Sila, ang pangalan ay Demetrio, yung panday pilak. Nag-organize siya ng riot para ireklamo si Apostol Pablo. Kasi maraming nagiging Kristiyano. Si Demetrio, mga kapatid, ano yan eh, yun yung pangalan nakalagay sa mga gawa ng mga apostol. Siya yung leader ng mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. No, ma-convert siyempre yung mga pagano, hindi na sila bumili ng produkto ni Demetrio. Di ba? Maraming gumagawa ng mga rebulto ron. Ganun po yung idea nun, yung pangyayari. So, yun po mga kapatid, yung tungkol sa plano at ang pintuan. Bukas na pintuan yan. So, nakita po natin yan. Sumunod na bahagi na ating aralin yung pagtrato sa mga manggagawa. So, verse 10, 11, and 12. Ito po. Kapag si Timoteo ay dumating, sikapan ninyo na wala siyang anumang kinatatakutan sa gitna ninyo. Sapagkat siya'y gumagawa ng gawain ng Panginoon na gaya ko. Ano po nakikita natin dyan? Binibili niya si Timoteo, susugo niya sa kanila si Timoteo. Dapat si Timoteo ay makaramdam siya na wala siyang kinatatakutan doon sa gitna nila. Dahil ano dahilan? Sapagkat siya'y gumagawa ng gawain ng Panginoon na gaya ko. Para bagang sinasabi ni Pablo, ipadaman ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-welcome, para hindi naman siya mailang sa inyo. Parang ganun yan di ba mga kapatid? Bakit? Pag maiilang siya, hindi siya makakilos mabuti. Kailangan igalang nila, i-welcome nila si Timoteo sapagkat siya gumagawa ng gawain ng Panginoon. Si Timoteo kasi mga kapatid, bata pa yan Batang nasa 20 anyos, mahigit lang siguro, kung di po ako nagkakamali. Basta wala pang 30 anyos yan. Baka hamakin nila Baka baliwalain yung mga sinasalita. Tuloy po tayo mga kapatid sa verse 11. Sino man ay huwag humamak sa kanya. So nakita nyo yung tagubilin, huwag nyo hamakin yan. Suguin ninyo siya sa kanyang paglalakbay na may kapayapaan upang siya'y makarating sa akin sapagkat inaasahan ko siyang kasama ng mga kapatid. So papuntahin nyo rito si Timoteo pag dumaan dyan. So yun po mga kapatid, sino man ay huwag humamak sa kanya. Itinuturo nito sa atin na ang paggalang sa mga lingkod ng Diyos ay hindi nakabatay sa kanilang edad. Medyo bata pa kasi ito. O sa kanyang katanyagan, hindi naman siya sikat dun sa sa Korinto. Kaya mga kapatid, dito nakita natin na yung katotohanan na kaya mo igagalang yan, kaya mo tutulungan yan, i-welcome yan. Dahil gumagawa siya ng gawain sa Panginoon. Ang maayos na pagtrato sa mga manggagawa ay tandayan ng isang matatag na church. Tuloy po natin sa next verse. Tungkol naman kay kapatid na Apolos. O nadinig natin si Apolos nung mga unang kabanata dito. Di ba? So kasama din ni Pablo yan. Tungkol naman kay kapatid na Apolos, pinakikiusapan ko siya. O pinakiusapan ko siyang mabuti na dalawin kayo. Kasama ng ibang mga kapatid. Subalit hindi pa niya nais na pumaryan ngayon. Ngunit siya'y darating kapag meron na siyang pagkakataon. So, yung mga tagubilin, may darating kasi dyan na mga sinugo ko. Parang gano'n mga pinapunta ko dyan. Pinadaan ko dyan. Parang ang sabi dyan ang diwa dyan parang tratuhin nyo ng maayos yung mga manggagawang yan. So, yun po mga kapatid, So, sa church dapat tinatrato natin yung mga workers. Tinatrato natin na maayos. At ang susunod na bahagi mga kapatid ay tungkol sa ang apat na haligi ng katatagan. So dito, nakalimit lang tayo dito sa sulat ni Apostol Pablo sa verse, sa verses 5 hanggang 24 and 16. Pinag-aaralan natin kung paano tinapos ni Pablo itong sulat. Ito, ang dami niyang tagubilin, Ito naman yung apat na haligi ng katatagan. Ito, maganda to mga kapatid. Ito, damay tayo rito. 2 talata lang yan, pero naglalaman ng, kung ako tatanungin nyo, ito yung pinakapuso ng pagpapaalam ni Apostol Pablo doon sa closing niya ng sulat. Tingnan nyo, magmantyag kayo, manindigan kayo mabatibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Tinawag natin yan apat na haligi ng katatagan. Bakit kaya natin tinawag yan na apat na haligi? Puro, yan yung mga order Yan yung mga utos
4 na utos yan, mga kapatid, ang itinagubili ni Apostol Paul. Parang summary yan ng lahat ng mga tagubili niya dito sa unang Korinto. Ano-ano ngayon? Magmatsyag kayo. Ano sa English yan? Watch. Ibig sabihin, palagi kayong gising. No? Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, yung kahulugan niyan sa wikang Grego, may kaugnayan niyan sa pagiging vigilante natin. Maging watchful tayo. Ito yung unang utos ni Pablo. Yung salitang ito ay naglalarawan ng parang maging para kang gwardiya, palaging gising. Hindi lang ito basta pananatiling literal na gising. Pwede ka naman matulog. No? Yung pagiging watchful dito, spiritually dapat watchful tayo. Ito yung pagiging mapagmatsyag. Sa Tagalog nga yung pagiging alerto. Alerto ka. Laban saan? Laban sa mga tukso. Doon naman tayo magiging alerto dapat. Laban sa tukso, sa maling turo, baka napapasukan na tayo ng mga maling aral. Para kang bantay sa isang guardhouse na hindi pwedeng umidlip dahil alam mong may kaaway na nag-aabang. No? Hindi po literal yan, no? Tungkol sa pananampalatayan. Kasi kung masyado tayong kampante, alam niyo kampante, masyado kang relax, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng lahat. Hindi naman kung nangangaral, may dalang Biblia, paniniwala mo agad. Maging alisto ka, baka naman nagkakabulaan na, di ba? So, laging bukas ang ating mga mata at ang ating mga spiritual eyes natin dapat laging bukas. So, alisto mga kapatid, baka binubola ko na kayo. Parang maging dito mga kapatid, maging alisto kayo. Kung may nakita kayong pagkakamali ko, edi sabihin ninyo, hindi po kami magagalit, mga kapatid. So, yan ang una, magmatsyag kayo. Ikalawa, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Stand fast. Stand fast in the faith. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yan yung merong kahulugan na matapos maging alerto, kailangan naman magkaroon ka na matibay na kinatatayuan. Alerto ka, pero matibay yung kinatatayuan mo. No? Ibig sabihin mga kapatid, yung salitang ito yung nangangahulugan, tumayo ng hindi natitinag. Hindi ka natitinag, steady ka lang. Matibay daw eh. Pag sinabing matibay sa pananampalataya, talagang nakabaon ka. Pinakikita nito parang isang sundalo na itinanim ang kanyang paa sa lupa. No? Tumatangging umatras yan. Sundalo, lalo yung mga sundalo ng unang panahon. Kahit gaano pa kalakas ang tulak ng kaway. So, ang diwa nito mga kapatid, sa ating pananampalataya ay dapat may malalim na ugat. Nakaugat tayo. Manindigan kayo matibay, stand fast in the faith. Pag fast, talaga parang poste na ibinaon. Matibay. Ano man ang dumating sa buhay natin, hindi tayo nadadala ng emosyon o ng mga pabago-bagong takbo ng panahon, pangyayari, di ba? Maging matatago tayo. Paano natin mararating yan, mga kapatid? Yung magmatsyag, nasa atin yan, maging alisto tayo. Yung maging paninindigang matibay sa pananampalataya, mararating natin yan sa pamagitan ng makinig tayo palagi ng salita ng Diyos. At, merong ate, sumunod tayo. Kasi kung nakikinig ka lang, hindi ka naman sumusunod, hindi ka titibay. So, yan ang ikalawa. Ikatlo, mga kapatid, magpakalalaki kayo. Hindi po literal lang magpakalalaki na paano yung mga babae. Di ba? Pinapakita lang nito mga kapatid yung translation sa baba. Be brave. Matapang. Dahil nasa nga sa literal na lalaki, matapang. Yung salitang Grego naman kasi na ginamit dito, ay may kaulugan nga na be brave. Di ba? Yung literal na kaulugan nito, kumikilos na may katapangan ng isang adult na lalaki. Hindi ito tungkol sa kasarian, hindi tungkol sa gender yan, mga kapatid, kundi sa spiritual maturity. Para marating mo yan, kailangan mag-mature ka spiritually, maging matatag ka eh. Yung isang sanggol, madaling takutin, di ba? Kung sanggol ka sa pananampalataya, maaaring maligaw ka ng iba. Kung mananatili ka sanggol forever, hindi pwede sanggol forever. Yung baby Christian nila, yung baby Christian kung tawagan na iba, hindi po pwede tayo manatiling grade 1 lang palagi sa pananampalataya. Kailangan nagle-level up tayo.
At para matupad nga yun, nag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos. So iwasan yung pagiging duwag, isip bata sa pananampalataya. Harapin natin ang problema na may tapang, magpakalalaki daw eh. So nakita niyo, puro ano yun eh, puro masculine. Ano yung masculine, puro parang pang-macho, di ba? Kumbaga sa literal. Pero alam po natin na hindi po literal yan. Tungkol sa pananampalataya. Dahil pa rito, magpakatatag, yan yung ika-4 na haligi na sinasabi natin. Ika-4, sabi natin, may 4 na haligi. 4 lang naman yan, mga kapatid. Sa pagkakasulat nito sa wikang Grego, ito may kahulugan na parang magpakatatag, yung huling utos na nagsisilbing power source ng naunang tatlo. Ano may naunang tatlo? Magmatsyag, manindigang, matibay, magpakalalaki, at pang-apat, ngayon ay magpakatatag. Be strong. Pwedeng brave kayo, di ba? Be brave. Be brave, hindi ka naman strong. Paano yun, di ba? Matapang ka nga, wala ka naman lakas. Isipin nga ninyo, di ba? Kailangan combine yan, mga kapatid. So, ito yung nagpapahiwatig na lakas na hindi galing sa sariling kalamnan natin, di ba? Kundi isang lakas na tinanggap natin mula sa banal na Espiritu. Dahil tayo'y mananampalataya. Kaya mga kapatid, patuloy na humugot tayo ng lakas sa Diyos. Dahil ang ating sariling kakayahan may hangganan. Maging alerto tayo, manatiling matatag, magkaroon ng paninindigan, at laging magpakalakas sa Panginoon. So yan ang laman yan. At ang pinakamahalaga sa lahat ng ito, mga kapatid, ay yung isasangkap natin dyan sa 4 na haliging yan. Dapat taglayin natin yan, ha? Alerto tayo, manindigan tayo, matibay sa pananampalataya, di ba? Matapang tayo, pero hindi lang puro tapang. Matatag tayo. Meron tayong mabigat na pundasyon, kaya tayo tumatapang. Ang mabigat na pundasyon natin o malalim na pundasyon natin ay ang salita ng Diyos. At yung 4 na yan, mga kapatid, kailangan sangkapan natin ito. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Napakipot natin ang pag-ibig, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano. Kung walang pag-ibig, ang lahat ng mga ginagawa natin sa church, sa buhay natin, puro ingay lang yan. Magiging maingay na, para tayong pompyang na tumutunog, cymbals na maingay lang. Wala naman sa hulog na musika. So yung verse 14, no? Etong talatang ito, nagsisilbing pambalanse yan sa mga utos sa verse 13 kanina, mga kapatid. Kung titingnan natin, no, kung magkakaroon tayo ng connection dyan, magkakonekta ho yan eh. Yung 4 na haligi ng katatagan, konektado yan, no, sa pag-ibig. Pag ginawa mo yung verse 13 na walang pag-ibig, baliwala ho yan. No? Yung verse 13 ay, ano yan eh, kumbaga sa ilustrasyon, mga kapatid. Yung verse 13, yan yung buto. Yan yung gulugod, kung tawagin. Pag wala yan, bagsak ang laman. Yung katawan natin, di ba? May buto eh. Kaya bakit tumatayo yung laman? Meron tayong skeleton eh, sa loob. Kumbaga sa katawan ng tao, yung verse 13, yan yung skeleton natin. Kung tawagin yan, mga gulugod. Mga backbone. Gulugod, backbone, di ba? Isipin nyo, pag nabali yung spinal column nyo, wala na, di ba? So, dyan ang gagaling yung tindig, tibay at prinsipyo. Verse 13. Pero, yung verse 14, yan ang puso. Puso natin. Kumbaga sa ilustrasyon lang ko yan, mga kapatid. Kung may gulugod ka, pero wala kang puso, di ba? Ay maaari tayo maging malupit at legalisto. Yung legalistic. Kung may puso tayo, pero wala naman tayong gulugod, ano eh, puro emosyon na lang. So, mako-compromise yung ating pananampalataya. Matatalo tayo. So, magkasama ho yan. Kailangan sa isang Kristiyano, merong verse 13, matibay, manindigan, di ba? I-apply natin yan na may pag-ibig. Pag hindi mo in-apply na may pag-ibig yan, eh, lahat na lang ng tao pagagalitan mo. Di ba? Nagbabantay ka, masyado ka na maduda. Magiging debatista ka na yan. Debatista, lahat ng tao aawahin mo.
So, haluan ng pag-ibig yan. I-apply natin yan na may pag-ibig. Lahat ng ginagawa ko natin. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Actually, hindi lang yan tinutukoy ni Pablo. Pero dyan, i-apply natin yan. Lahat ng ginagawa natin dapat with love para magkaroon ng kabuluhan. So, ang pag-ibig, pananampalataya, magkasama palagi yan. Hindi pwede puro pag-ibig lang. Hindi naman pwede puro pananampalataya lang. Pag-ibig at pananampalataya. So, ang ikaapat na bahagi natin ay ang halimbawa ng pagsusumakit. Makikita natin dito ang aplikasyon ng pagsusumakit. Paano ba natin nasabi yan? Verse 15, 16, 17, 18. Tingnan nyo, mababakas natin dito yung pagmamalasakit ni Pablo sa mga kapatid na nagpapagal sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estefanas, no? Pronounce it. Ang mga unang bunga ng Akaya at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. So, ang Akaya, mga kapatid, gaya ng Macedonia, isang region, another region yan, o probinsya ng Roman Empire. At ito namang Akaya, mga kapatid, ay yung Corinto, nasa loob ng Akaya. At ang Corinto, nasa loob ng Akaya. Yung sambahayan ni Estefanas, ang unang bunga ng Akaya. Ibig sabihin, sila yung mga naunang na-mission doon sa lugar na yun. Sila yung mga naunang mga Kristiyano roon, yung pamilya niya. Ano ba meron sa kanila? At kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. So, ibig sabihin, itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal, mga aktibo sila, tumutulong sila sa mga nagiging convert na mga Kristiyano, kusang loob nilang inaalay ang kanilang buhay, pati ang kanilang bahay, para sa mga mananampalataya. Yung paglilingkod sa mga banal, tumutukoy sa mga Christian, ha? Maaaring pagtulong yan sa pangangailangan nila, pag-aasikaso ng gawain sa church, maaaring pag-aalaga yan sa mga lingkod ng Diyos. So, ano man tulong, aktibo sila doon sa lugar nila. Hinihiling ko sa inyo na kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila. So, dito nakita natin, no, mula doon sa verse 15, no, yan yung kahilingan ni Pablo sa mga taga-Corinto na sila'y magpasakop sa mga katulad ni Estefanas at sa bawat isa na gumagawa na kasama ni Estefanas. Yung mga aktibo sa church, sa mga gawain sa Panginoon ay, ang sabi, pasakop kayo. Ibig sabihin, huwag niyo naman kukontrahin sila. Hindi naman ibig sabihin, diktador na sila. Kung tama naman yung ginagawa nila, tama ang sinasabi nila, sundin ninyo. Parang gano'n lang yun. Yung pagpapasakop, siyempre mga kapatid, natutunan na natin. Yung pagpapasakop, ang limitasyon yan kapag nagsabi na ng labag sa salita ng Diyos. Kaya dapat aral ka rin eh. Pero kung tama naman ang sinasabi ng mga leader natin, sundin natin. Sila yung nagpapagali. Ngayon, kung biblically mali, suwagin natin. Di ba? Na may pag-ibig. So, ganun yun. Hindi naman tayo panatiko. So, kung walang mali, ayon sa salita ng Diyos, yung pinagagawa sa atin, gawin nun natin. Meron tayong obligasyon. Ayun sabi niya, pasakop sa gayong mga tao. Ako'y naduduwa sa pagdating nina Estefanas, Fortunato at Akayko, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinuna nila. Ibig sabihin, kung ano man ang naging pagkukulang nila ng mga taga-Corinto, napuna naman nila Estefanas, Fortunato at Akayo. Ano ba yun? Sapagkat pinagginhawa nila ang aking espiritu at ang sa inyo. Kayo'y magbigay. Kaya't magbigay kayo ng pagkilala sa gayong mga tao. Ibig sabihin, recognize niyo naman yung mga tao yan, mga nagpagal, mga tumulong sa akin. Dahil sa kanila, nakaranas ako ng kaginhawaan. Hindi lang sa physical na tulong, kundi pati espiritu ni Pablo ay sumigla. So, yun po mga kapatid, no, yung mga halimbawa ng pagsusumakit. Nakita natin si Pablo, apostol na yan, no, longing pa rin. Longing,
yung naghahanap pa rin ng kalinga ng kapatid. Siguro, bukod sa kanyang katandaan, yun naman ang aral eh. Nais ni Pablo na makita yung pagmamalasakitan ng isa't isa. So, halimbawa yan ang pagsusumakit. At sa huling bahagi natin, mga kapatid, ay ang huling pagbati at bilin ni Apostol Pablo. Ito na, mga huling talata na to. At magsasara na yung unang Korinto. Tingnan po natin. Binabati kayo ng mga iglesia. Maraming iglesia na hindi iisa lang. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kaya't buong pusong binabati, kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon nila Aquila at Prisca, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Ganun ang nung araw. Bahay-bahay ang church. Wala naman sila mga katedral doon, auditorium. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Magbati ang kayo ng banal na halik. Yung banal na halik, mga kapatid, di ba, tradisyon niya sa Middle East. Maski naman sa mga Arabo, sa Palestino, napapanood ko lang sa mga pelikula yan, sa mga, nakikita natin, yung mga, sa ating mga Pilipino, bihira gumagawa niyan. Pero sa kanila, mga kapatid, isang tanda yan ng dalisay na pakikipagkaisa. Yung banal na halik. Banal na halik, hindi basta halik yan. Banal na halik. Yung halik na malinis sa harap ng Diyos. So, ganyan ang batian nila nung araw hanggang ngayon sa Middle East. Manood kayo, pansinin ninyo yung mga pelikula na ang setting in Middle East. O, kahit naman hanggang ngayon, ginagawa yan. So, mga tagubilin na lang yan, di ba? Akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Tingnan nga ninyo, no? Bakit ganyan ang pagkakasulat ni Pablo? Bakit hindi ba siya sumulat noon? Actually, hindi siya sumusulat ng mga sulat niya. Una, malabo mata niya. Malabo mata niya, may katandaan na siya, hirap siya sumulat. Usually, mga kapatid, dinidikta niya yung mga sulat niya. At bago isara yung sulat, siya na yung magsusulat. Kung magkasana, meron ako sekretary. Isulat mga, didikta ko. Pag magtatapos na, akin na yung ballpen, tsaka papel. Ako na susulat niyan. Yun yung mga kapatid. Ako si Pablo ay sumulat sa pagbating ito sa aking sariling kamay. Parang pinapakita ni Pablo rin totoo itong sulat na to, galing sa akin to, authenticated copy to. No? Hindi lang certified true copy. Totoong kopya to, original to. Ako mismo sumulat nito Nung ending yung ending lang sinulat niya literally. Diniktan lang niya iba. So, yun po mga kapatid. Sang-ayon sa komentaryo ng iba, napakahirap para kay Pablo yung sumulat. Dahil malabo na yung mata niya Pero siniguro niya na makarating sa mga kapatid na tunay nga na yung sulat na yun ay galing sa kanya. At sa verse, ito ba, bago sa ulit talata, doon sa Galatia 6:11, ganun din yung nangyari sa masulat niya. Tingnan ninyo kung sa gaano kalalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ganun din sa bandang huli rin ng Galatia. Sinabi niya, nilakihan niya yung mga letra. Yung original pala niyan, siguro puro capital letter. O kaya nilakihan niya yung font. So, malabo na mata niya kahit sinusulat niya yan Kaya malalaki font niya rin Yung font, yung sukat ng letra. Sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Gaano kalalaking mga titik. Sa iyo pa mga kapatid. At sa 22 naman, sabi nito, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya, Maranatha. Itong dalawang talatang to, itong huling mga talatang ito, tingnan natin ang nilalaman. Maganda to mga kapatid. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. So, yun lahat ng ating aralin ay mawawala ng saysay kung sa bandang huli, hindi naman pala tayo umiibig sa Panginoon. Ano ba yung umiibig sa Panginoon? Sa mga aral ng Panginoon sa Kristo, di ba? Ang tunay na umiibig sa Kanya ay ang nakikinig at tumutupad ng Kanyang mga salita. So, huwag niyo ipagkamalian na sasabihin niyo lang na, Lord, I love you. Lord, I love you. Ayaw mo naman sumunod. Ibig sabihin, sinungaling tayo. Di ba? Sa mga talata yung sabi. Sino man na nagsasabi na iniibig niya ang Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling. So,
Yun ang dapat doon nating makita dyan. Kasama yung pagsunod. Kasi automatic na yun eh. Kapag ikaw ay umiibig sa Panginoon, ibig sabihin, sinusunod mo siya dahil iniibig mo ang Panginoon. E paano mo masusunod ng Panginoon kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia? Kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya yung mga taong sinasabi nilang iniibig nila ang Panginoon, hindi naniniwala sa Biblia, sa salita ng Diyos, malabo ho yun, mga kapatid. Hindi ganun ang pagtuturo ng Biblia. At tayo naman, mga Kristiyano, na okay, hindi nga tayo sumasamba sa Diyos-Diyusan. Dumadalo tayo tuwing araw ng linggo. Ang problema, sinusunod ba natin yung mga napapakinggan natin? Eh di wala rin, baliwala. Importante yung pagsunod, mga kapatid. At ang sabi niya, Maranatha. Ano ba ibig sabihin ng Maranatha? Maranatha. Ibig sabihin ng Maranatha, mga kapatid, ay Panginoon, dumating ka na. No? Panginoon ay dumating ka na. So, yung salitang Maranatha, mga kapatid, ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamadamdaming salita sa Bagong Tipan. Ito ay hindi salitang Grego, hindi pala Greek word yan, kundi Aramaic. Ang wikang ginagamit ng Panginoon Kristo nung siya nandito sa lupa. Aramaic. At yung wikang ginagamit ng mga unang Kristiyano sa Judea. Ang ibig sabihin nga niyan, dumating ka na, Panginoon. Yung salitang yan, binubuo ng dalawang salita. Maran, ibig sabihin, Panginoon namin. Ata, dumating ka. O, ganun lang yan, mga kapatid. Isang panalangin yan. Makahulugan yan. Isang panalangin yan. Panginoon, dumating ka na. Oh, Lord, come. No? Isang pagpapahayag yan ng Panginoon ay dumarating. Noong unang panahon, mga kapatid, noong panahon ni Pablo, mga Kristiyano nakaranas na matinding pag-uusig. No? Ginagamit nila yan, yung Maranatha, parang pagbati nila sa isa't isa. Pag-encourage nila sa isa't isa. Sa halip, nag-uusap sila, bago sila mag-iwalay, imbis na magsabi na paalam o goodbye, sasabihin nila Maranatha. So, para ma-encourage, pagpapaalala sa isa't isa yan. Dahil dumadana sila ng mga pag-uusig. So, encouragement yun sa isa't isa na darating ang Panginoon. So, yun po mga kapatid, ano ba ang koneksyon ng verse 22? Babala yan. Babala, mapapansin natin na bago niya sabihin yung Maranatha, binanggit muna ni Pablo kung ang sino man na hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. So, yung talatang yan, babala. At, inspirasyon din dahil meron salitang Maranatha. Encouragement niya na ibigin natin ng Panginoon dahil darating siya. Parang gano'n lang yan. Kung sino man na hindi umiibig sa Panginoon, sumpahin siya. Lagot ka, darating ang Panginoon. Maranatha kasi. So, yun po mga kapatid. At sa huling dalawang talata natin, sabi nito, pinagsama ko na, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawang lahat. Amen. Yan po ang katapusan ng sulat na yan. Yung iglesia sa Corinto, bagamat punong-puno ng gulo at problema, ngunit hindi sila sinukuan. Hindi sila sinukuan ni Pablo dahil hindi sila sinusukuan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ano man ang problema natin sa church, huwag tayong susuko. Kung ano man problema sa kapatid, huwag nating susukuan din ang kapatid. Unawain natin hanggat may buhay, may pag-asa. Yan, yung biyaya at pag-ibig. Ang huling salita nga rito. Samantalang, ang daming problema dyan. Maraming katitisuran dyan sa Corinto. Pati nga si Pablo, nadali rin, di ba? Sinisiraan siya rin. Hindi siya tumatanggap ng suporta rin dahil tinutulig siya. So yun po mga kapatid. Ang biyaya at pag-ibig, yung huling salita dahil ito ang tanging makapagbabago sa atin. Napakalaga, no? Biyaya at pag-ibig. Biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kaloob na walang bayad ng Panginoon Kristo. Ang biyaya ng Panginoon Kristo. Yung kaloob na walang bayad, kaligtasan yan ng Panginoon Kristo. At ang pag-ibig natin kay Hesus Kristo o yung pag-ibig ni Pablo kay Christ mapasa atin din.
So yun po mga kapatid, ang lesson po natin, diyan po natin natatapos ang sulat ni Pablo sa unang Korinto. Ngayon next Sunday, hindi natin alam kung tutuloy natin si ikalawang Korinto o ibang aklat o mag-ibang topic tayo. Naway ang lahat ng natutunan natin mula lesson 1 hanggang ngayon, 35, ay hindi lang manatili sa ating mga notebook, hindi lang manatili sa ating napakinggan lang natin, kundi makita sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa isa't isa, paglilingkod sa Panginoon. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po'y muling manalangin.